Sa puntong ito mga kanyusik, mayroon po tayong makakapanayam. Kasama po natin ang Chief ng Pag-asa Climate Monitoring and Prediction Section, si Miss Annalisa Solis. Magandang umaga po, Ma'am Ana. Yes, magandang umaga po, Miss Darlene, at sa lahat po ng nakikinig ng ating programa ngayon. Good morning po. Ma'am, gusto lang po naming magkaroon ng paglilinaw, no? Kasi po, declared na po ba na mayroong makakaranas po ng El Nino sa ating bansa? Kasi grabe pa rin po yung init ng panahon na naranasan po, no, Ma'am Ana, kahit na official, pumasok na po yung rainy season. Yes po, official na pong nagkaroon na tayo ng tinatawag na El Nino condition is present in the tropical Pacific. Ibig sabihin po, na-establish na po yung criteria na sinasabi nating mas umiinit na yung temperatura ng dagat, na signal na po na meron na po tayong El Nino. So sa ngayon po, ang nararanasan natin ay meron tayong tinatawag na monsoon break. Although nag-declare po ang pag-asa ng simula ng habagat at simula ng pagpasok ng ating tag-ulan. So nandiyan din po yung ating advisory na nagkakaroon din po tayo ng tinatawag na monsoon break na meron pong kumbaga lull dun sa ating tag-ulan. At sa ngayon po ay easterlies yung umiiral po na weather system sa atin sa ngayon. So yung nararanasan po natin, particularly sa hapon, talagang matindi yung init ng panahon, hindi pa po yun dala ng El Nino. Hindi pa po. Ito po yung tinatawag nating day-to-day weather system na nakakaranas tayo ng mga local thunderstorm activities during this time of the year. So prevalent po yan sa panahon ng ating habagat, lalong-lalo na kapag ganito pong mga easterlies. So mga localized thunderstorm activities, and usually minsan po ay kaakibat din ito ng mga tuloy-tuloy na mga pag-uulan kapag meron po tayong southwest monsoon or habagat. Pero possible ba yon, Ma'am Ana, na declared tag-ulan na sa Pilipinas pero may presence din po ng El Nino? Yes po, tama po kayo. Yung El Nino ay slow onset event. Hindi po siya kagaya ng bagyo na pumapasok sa Philippine Area of Responsibility. So ang nakaranasan po natin kapag may El Nino is yung posibleng maging impact or epekto nito. So unang-una po, pwede niyang paigtingin ang ating habagat. So by around July, August, medyo marami po yung mga ulan natin na posibleng matanggap. Sa ngayon, June ay kapapasok lang po ng ating panahon ng habagat. So mga around July, August po natin mararanasan yung medyo mas madami ang ulan natin sa habagat kahit po panahon ng El Nino. And usually po, yung later part ng taon, nababawasan po yung bilang nung regular nating natatanggap na mga bilang ng bagyo. And usually po ay typhoon at super typhoon category naman dahil lubhang makapaminsala na pwedeng ang ibigay niyang dulot ay maraming malalakas na hangin, pwedeng maraming ulan, pwedeng kokonti ang ulan. So ganun po ang karakteristik ng ating bagyo pag panahon ng El Nino. May kinalaman ba ito sa climate change, Ma'am Ana? Yung El Nino po or La Nina, it's a natural climate pattern. So yan po ay natural fluctuation ng ating klima. So ibig sabihin po, talaga nagkakaroon ng malawakang pag-init at paglamig ng ating temperatura ng dagat. So ito po yung tinatawag na nature has its own way to balance itself. So yun po yung balanse ng nature. Kaya lang po ang nangyayari kapag may global warming at isasama natin, malaki yung contribution ng ocean warming dahil nga po pag may El Nino, mas mainit ang karagatan. So nagkakaroon siya ng contribution dun sa tinatawag nating global warming, yung ocean warming natin. And usually po, ang nakikita natin is mas tumitindi yung mga impact ng mga El Nino as a natural climate pattern. Yung mga impact po ang nakikita natin na medyo mas tumitindi, nag-i-strengthen, nag-i-intensify po, at yung frequency po nung for example ng mga strong El Nino event ay posible pong maging frequent na siya or maaaring dumalas. Papaano po dapat na maghanda ang publiko dito po sa malakombined na tag-ulan at El Nino? Well, sa ngayon po ay as early as March actually, so yung pong tinatawag natin coordination meeting with the National Task Force on El Nino. So ito po ay binubuo ng iba't ibang sangay ng national government na kung saan ay ina-address po natin yung ating water security,
food security, energy security, health, and public safety. So kaakibat din po nitong tinatawag nating National Action Plan on El Nino ay kailangan din po na magkaroon din ng pagsasagawa yung ating mga local government units para po dun sa ating mga nasasakupan sa ating community. So kailangan po igtingin natin po yung lahat-lahat ng ating mga kailangang i-address to mitigate the impacts of 2026-2027 El Nino. So may mga nakahatag pong mga action plan, so sundin lang po ito natin at kailangan po ay sumunod tayo sa mga kinauukulan. So in our own way, so efficiently na tipid tayo ng tubig. Or kung meron po tayong kakayanan na magkaroon ng mga rainwater harvesting facility, so habang tag-ulan, may tubig, so pwede pong i-harvest natin yan para sa panahon po na magkakaroon tayo ng significant na kabawasan sa tubig ulan, ay meron pa rin po tayong gagamitin. So lalong-lalo na po yung mga small water impounding system natin para po dun sa ating mga magsasaka. So maaari din po yun. Hindi lang sa domestic water supply. Opo. Ma'am Ana, syempre ang pag sinabi mong El Nino, yung panahon po ng tagtuyot, parang kinakabit siya sa mala summer fields. Ganun pa rin po ba yung mararanasan natin kahit panahon na rin po ng tag-ulan? Kung titingnan po natin at magtutuloy-tuloy itong El Nino at tatawid ito sa isang taon, so at maapektuhan po yung ating warm and dry season month. So actually dun po natin mararanasan, Miss Darlene, yung tinatawag na mainit na tag-init natin dahil kung magtatagal po ito, talaga pong yun yung kailangan nating paghandaan. So baka po makaranas ulit tayo ng mga record-breaking na temperature at matataas na alinsangan. So yun po yung kailangan nating pag-ingatan, yung ating mga health measure ay paigtingin natin. Ano po yung maipapayo ninyo, Ma'am Ana, sa mga Pilipino, sa mga nakikinig po sa atin, ukol po dito sa mga pagbabago po ng panahon? Well, sa ngayon po, unang-una, kailangan po ay maging aware tayo para makapaghanda po tayo sa mga potential na posible pong hatid nitong El Nino at panahon ng habagat. Dahil po, ngayong panahon na ito ay maaaring both extreme events ang ating maranasan. Nandiyan ang heavy rainfall na posibleng magpabaha at landslide sa atin. And then, meron naman po tayong posible na magkaroon tayo ng kabawasan sa tubig ulan, na posible magkaroon tayo ng kakulangan sa tubig ulan. So, yun po yung mga kailangan nararapat nating ihanda. So, yun pong ating mga kinauukulan ng mga LGUs ay sundin po natin kung ano po yung mga advisories nila, lalong-lalo na po sa panahon ng ngayong tag-ulan. And also, yung ating mga disaster kit, laging po meron tayo niyan ready sa ating mga tahanan. Magtipid ng tubig habang meron pa po tayong titipirin sa panahon ng makaranas tayo ng tagtuyot. And yung pong ating mga kababayan, yung pong false information, kailangan po iwasan natin yun. So maging mapanuri po dun sa mga naririnig na babasa at nakikitang mga balita tungkol po lalong-lalo na sa panahon ng El Nino at habagat. Maraming salamat po, Ma'am Ana, sa pagbibigay po sa amin ng oras ngayong umaga. Good morning. Yan po mga kanyusik, nakasama po natin ang Chief ng Pag-asa Climate Monitoring and Prediction Section. So baka masyado tayong natutuon yung pansin natin sa mga usaping politika mga kanyusik at hindi na natin masyado nababalitaan yung mga ganitong klase po ng impormasyon na tayo po ay declared na nakararanas din po ng El Nino ngayon mga kanyusik, kahit na tayo ay officially pumasok na sa panahon po ng rainy season. So kaya rin po natin tinawagan ng Pag-asa para malaman natin kung ano yung mga aasahan natin na mararanasan natin ngayong combined yung El Nino at yung panahon po ng tag-ulan. So yan nga po yung mga advice sa atin ni Ma'am Ana. Lagi po tayong tumutok sa advisory ng ating po mga LGU at habang mayroon pa tayong nararanasan na pag-ulan, ngayong panahon ng tag-ulan mag-ipon ng tubig, tipirin ng tubig, huwag mag-aksaya ng tubig at syempre lagi pong ihanda yung ating mga disaster risk, mga disaster kits pala. Ayan, disaster kits mga kanyusik dahil katulad nga ng sabi ni Ma'am Ana, dahil mayroon po tayong El Nino, asahan na mga malalakas na bagyo, hanggang mayroon pang super typhoon na papasok po sa ating bansa. Though ipagdasal po natin na sana wag talagang magkaroon ng malakas na bagyo na po
pumapasok sa ating bansa mga kanyusik, no? Dahil ayaw naman nating mag-iwan ng malaking pinsala yan dito po sa ating bansa. Pero yun po ang mga kasama sa mga dapat nating paghandaan, ano? Yung mga posibleng malalakas na bagyo na pumasok po sa ating bansa. At syempre, mag-ingat din mga kanyusik, no, sa mga fake news na mababasa po natin sa social media, no, na may kaugnayan nga po dito sa lagay ng panahon, sa El Nino, at saka po sa panahon po ng tag-ulan. So yan lang po mga kanyusik, yung ilan pa po sa mga impormasyon na dapat po ninyong malaman ngayong araw po ng Friday.